Hello mga savings, welcome for another video. So ang di-discuss naman natin in this video is MP2 versus digital bank. So kadalasan sa mga napapanood ko, puro mga positive side about MP2. In this video, magiging transparent din tayo, neutral, kung ano nga ba mas okay sa dalawa. So may kanya-kanyang target yan. May advantage and disadvantage din. So sample ito, mataas yung dividend and walang tax. Ito naman, may tax na, maliit pa yung interest rate. So lahat yan i-discuss natin in this video. Saka ito, so pakitaan ko lang kayo ng isang deposit natin sa MP2. So ang purpose ko kaya ako pinakita dito, hindi porket naglagay kayo ng pera sa MP2, after 5 years magiging okay na yung buhay nyo. So meron din initial amount para kumita sa MP2. So sample dito sa pinakita natin. So nag-deposit tayo 2022, after 4 years ang kinita niya 10,000, but 40,000, 10,000 in 4 years. In 5 years, magiging 12,000 or 12,500 to 13,500. Pero enough na ba yun? So, pinapakita ko lang dito na kailangan kumbaga may minimum amount din para masabi nyo na win-win kayo after 5 years. Or else, punta na lang kayo sa madali withdrawin. So, 40,000 is not enough obviously kasi yung 10,000 sample sa side ko, siyempre kanya-kanya yan. Pwedeng sa inyo, malaki na to. Pwedeng sa iba naman, maliit to. Pero after 5 years na 1,862 days or 60 months, so maliit yan. So obviously, kapag maglalagay kayo sa MP2, kumbaga may amount din kayo, kumbaga may total amount in mind din kayo. And then ipapakita rin natin kung magkano yung daily contribution nyo, monthly contribution nyo para kumita ng a certain amount. So punta muna tayo dito sa digital bank versus MP2. Obviously, kay digital bank, wala namang ganong requirements yan. Which is kay MP2, merong prerequisite. So, yun yung discuss natin. And then, ito yung dividend rate ng MP2 for the past 5 years. Kaya lang, yun pa isa. Dito naman, dividend rate is not guaranteed. Although wala pa silang history na hindi nagbibigay ng dividend, may chance, lalo na 5 years from now, kapag ngayon ka nag-deposit, pwedeng next year, wag naman sana, or kailan, within 5 years, pwede silang hindi magbigay, which is makakabawas yun sa total dividend na makukuha nyo. Unlike sa banks, bago ka mag-deposit, alam mo na agad kung ano ibang different, iba yung interest rate. Kung in case na ayaw mo naman, pwede ka mag-transfer ng ibang banks. And then, dito sa 7%, ito pwede nyo tumakuha sa ibang digital bank. Basta masipag lang kayo. Meron nga up to 15. So, kung up to 15, almost double niyan, may mga condition lang. Pero still, may chance pa rin na mas malaki yung makuha nyo. So, ito yung prerequisite ng Pag-ibig MP2. Hindi porket gusto mo ng MP2, makakapag-deposit ka na. Kailangan active member ka. Kung former ka naman, kailangan meron kang source of income. Kung overseas ka naman, kailangan meron ka rin Pag-ibig member naman. And then, may minimum na 500. Unlike sa digital bank, any amount has an interest. And then, hindi mo agad-agad mawi-withdraw yung pera mo. Unlike sa banks, sa digital bank, mawi-withdraw mo agad. Ang pinaka-hindrance ka dito kasi, sa ideal world kasi, dapat meron kang nakatabing pera, pero darating talaga yung time na mawawalan ka ng pera at kukuha ka ng pera dun sa mga iniisip mo na makukuha mo agad. Pero dito sa MP2, may mga certain rules para makuha mo yung pera mo. Ito yon. So, total disability, retirement, so permanent departure from the Philippines, critical illness, certain cases of unemployment. Ngayon, kapag wala ka sa list dito, kahit anong pagmamakaawa mo sa kanila, hindi nila ibibigay yung pera mo. Unlike sa digital bank, whether time deposit yan, pwede mo kunin, may kabawasan lang. Pero, yung liquidity, pwede mo makuha agad. So, punta na tayo. Ito, nagawa ko na to, medyo matagal na to. Pero, bibigyan ko lang kayo ng small, kumbaga, brief na comparison. So, before pa to, matagal ko na to nagawa, hindi na ako nakagawa ng bago. Pero, magandang explanation kasi ito mga savings. So, sample nga, sa banks, meron 20% na tax. Sa tax yun. And then sa MP2, wala nga kasi 5. Kumbaga sa rule is 5 years and 1 days, no tax yan, either dividend or interest. Ito nga. So, binigyan ko kayong sample dito. Ang interest natin dito is 6.5 less 20% na tax is 5.2. And then sa MP2 naman, way back 2021 pa kasi to 5.66. O sabihin na natin ngayon 7. So, ang difference nila nasa 2%. Pero yun nga, yung 2%,
Hindi, dito muna tayo mag-focus. Sa 6.5 saka 5.66, yung 0.46%, ang difference lang niyan sa amount is 38.50 monthly and then 460 yearly. So sabihin na natin naging 7% nga from the past 3 years kasi. So sabihin na natin 50 or 60% difference monthly. Malaking effect ba 'yon kung maglalagay ka sa MP2 versus digital bank? So sabihin na natin double na natin 50%, 50 pesos monthly. Malaking difference ba 'yon para sa inyo, or sabihin na natin nasa 750 pesos yearly? So, enough reason na ba yon para ilagay mo yung pera mo sa MP2 unlike sa digital bank? Sa digital bank, liquid, pwede mong kunin anytime. And then, ito pa. Ito yung prerequisite na sinasabi ko mga ka-savings. So, para kumita ka in 5 years, ito, current current na binibigay na dividend na MP2, pero yung future is not guaranteed. Yun nga, pwede magbigay, pwede hindi, wala pang history na hindi nagbigay, pero may possibility, may chance, depende sa government natin, lalo na kapag wala na silang funds. So kung gusto nyo kumita within 5 years, so using yung current dividend na binibigay nila, kailangan may initial deposit kayo na 62,000 para kumita ng 25,000 monthly. And then 5 years ago, hindi yan yung story kasi 5 years ago nasa 5-6 lang, ngayon nasa 7% na. So ito lang mga ka-savings, kung gusto nyo kumita ng 50,000 with for the next 5 years, kailangan may initial deposit kayo na 125,000. Kung gusto nyo kumita ng 75,000 after 5 years, kailangan may initial deposit kayo na 187,000. And then gusto nyo kumita ng 100,000 within 5 years, again yung 5 years hindi siya ganun kadali kasi nasa 1,862 days yun, nasa 60 months. So kailangan may initial deposit kayo na 250,000. Ngayon kung gusto nyo naman monthly, kung gusto nyo ng 25,000, kailangan may 2,200 kayo. Ngayon kung gusto nyo i-max out, kung gusto nyo ng 250,000 after 5 years, so kailangan may 21,600 kayo monthly. But again, dividend is not guaranteed. Pwedeng masyado silang galante for the past for the past 5 years, pero pwede rin bumaba, pwedeng hindi. But still, yun. So ang pinaka disadvantage nito yung 5 years talaga. And then may initial amount para kumita dito, unlike kay digital bank, liquidity. So yun lang. Thank you.